All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, no? And may God bless us all. So, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga isinumite ng mga priority bills ng mga mambabatas dito po para po sa darating na 20th Congress. No, most of them already submitted their priority bills. Meron diyan 10, meron 20 at meron naman less 10. So tignan natin kung sino yung mga mambabatas na konti lang yung pinail na priority bills. Yung iba naman nire-refile lang nila yung mga natenga. No, para lang ipaalala sa mga kapwa mambabatas, uy, pwede naman natin sigurong talakayin ito sa plenary. Depende po yun sa pamunuan ng dalawang house, no, yung lower and upper house. Pero pag-usapan natin, ito pong sa Senado, si Hari ng Senado, si Haring Kilay, Chis Escudero, at ito pong si Authentic Puncher Bato de la Rosa. So kasi po may mga priority bill sila, pero ito po medyo kapansin-pansin po ito, no? So unahin natin si Senator Bato da Puncher de la Rosa. Dito po sa ulat ng Manila Bulletin, pareho po itong Manila Bulletin, no? Bato refiles, o ni-refile lang niya, inulit niya lang kasi hindi po ito natalakay, pinabayaan, no? Death penalty bill for large scale illegal drug traffickers. So ayun daw po, ang pinopuntirya ng bill na ito ay mga drug traffickers. Bakit kinakailangan pang large scale illegal? Dapat pag napatunayan na drug trafficker yan, whatever amount o whatever weight nung illegal na kargamento nila tungkol sa illegal na droga, dapat death penalty. It doesn't need mapatunayan lang na sila po ay guilty of the crime that they have been accused of, irregardless of the amount, irregardless of the volume na dala-dala nila, no? Ito po, Senator De La Rosa has refiled the measure that seeks to reinstate the capital punishment of death through lethal injection for those who will be found guilty of large-scale trafficking of illegal drugs. Quote, "We will not distinguish between domestic or foreign offenders." Correct naman, nag-a-agree naman ako this time kay Bato. Walang sinisino. Kaya nga sabi natin, the law does not discriminate anyone. Or the law does not discriminate. No? So, anyone who is unwise enough to even think of entering into these unlawful acts of illegal drug trafficking, or those who continue their brazen operation should face the consequences and feel the weight of our law. O ayan ha, talagang yan ang paliwanag niya. Pero ito, refile po ito. Inulit lang ulit na ni Bato. Baka meron pang iba dyan na nagsusulong ng the same bill. Sana meron din itong counterpart sa HOR. Kasi pag wala po itong counterpart sa HOR, mababasura po ito. Kasi kinakailangan bago ang isang bill ay maging batas, no? So, halimbawa, nauna na sa HOR, may nag-file niyan. Lagi namang nauuna ang HOR. Then, isusumiti yan doon sa counterpart nila, tulad ni Bato sa, ano ba siya, Dangerous Drug Board, o ganon, siya ang committee dyan, ipapasa kay Bato yan, o pag-aaralan ng opisina ni Bato. Kung nagtutugma naman sila, umaayon si Bato, since na-approve na yan, all he have to do is concur, o okay, ipapasa niya ngayon yan, no, gagawa siya ng sarili niyang Senate bill encompassing what is on that HOR. Kung nag-a-agree siya, most of the one that is approved in the lower house, isusumitin niya lang, baka kopyahin niya lang yan, isusupinitin niya sa pamunuan ng Senado at ang Senado magde-decide, okay, we will tackle about this. Now, kung naaprubahan yan, o therefore, it will become a law. It will become a bill. Ha? Lalagyan na ngayon ng Republic Act yan kasi i-consolidate yung parehong bill from HOR and the Senate. Wala po eh. Wala po akong nababalitaan sa lower house na nagtatakel nitong death penalty. No, sana naman yung mga makabayang black dyan, no? Baka naman, baka si Chel Jokno, si Leila de Lima, magkakapareho kayo ngayon ni Bato.
Ha? Once enacted into law, it shall be known as death penalty for large-scale illegal drug trafficking. Ha? Ang problema ko dito mga kababayan, sana tanggalin mo na lang ba to, yung large-scale illegal drug traffickers. Pag nag-traffic sila, whatever, sabi ko nga kanina, whatever the amount or the volume of that illegal na pinasok nila, tinraffic nila, and they were found guilty of that, no? Dapat, whatever form of death penalty you have, ako nga, ang gusto ko na lang, tali na lang para maranasan man naman nila yung hirap. Kasi pag lethal injection yan, patutulog lang yan. Ilan pa yung mga liquid na papasok dyan No? Walang katarungan dun, mamamatay lang ng tahimik yan. Maganda, makita na natin na kung gaano yung epekto ng illegal na droga sa katawan ng taong gumamit niyan at yung nagawa nila ng krimen, dapat makita rin nilang paghihirap. Ganun lang po ko kasi talagang ipakita natin na you will not die easy. Saka Senator Bato, ako mag-agree ako, I like that. Pero wag mo nang sabing large scale. Don't put a specific amount kasi diyan tayo nayayari. At mind you, yung mga drug traffickers na yan, may mga kasabwat yan sa mga, alam nyo na, uniform personnel ng mga pulis. May mga sindikato dyan sa loob. Malay mo kung bawasan yan. O kung ang sinabi mo, o ganito, 100 kilograms. Syempre, babawasan na yan. O hindi na yan mabibilang as death penalty. There should be no specific amount. Whether in volume or by money. Dapat pag nasabing drug trafficker ka, punta ka sa korte, kakasuhan ka, and then let the court decide. Wag mo nang tignan yung volume kasi nadadaya po yan Remember, marami pong tiwali. May mga kapulisan na hawak ng sindikato. They were put there as policeman para sa mga sindikato, hindi para sa mamayang Pilipino. O wag na kayong magtampo mga pulis Hindi naman po lahat kayo. Pero evident naman, may mga tinatawag na ninja cops. No? O ikaw, Senator Bato, wag mo na ilagay large scale. Yun lang po ang problema ko dyan. I agree. Nag-a-agree ako sa batas mo. Pero don't put a specific volume. Don't put specific amount. A drug trafficker is a drug trafficker. If they were caught, kasuhan, and then let the court decide whether they are guilty or not. Yun po yun. Kasi ang evidence, may evidence tampering Di po ba? Matuto ka naman na, Senator Bato. Nalaman mo na yan o nag-imbestiga ka sa ninja cops na iniimbestigahan mo yung ilang tonetulunadang nire-recycle ng mga pulis, di ba? Nababawasan na yung ebidensya. Minsan nawawala na o di wala. Di ba? Yun po ang reklamo ko sa iyo. Maganda yung panukala mo. I agree with that. It's about time that the death penalty should be put back into the system kasi wala pong habas at dapat hindi lang mga drug traffickers, mga heinous crimes and corruption in any form, malversation of funds, plunder, and don't put any specific amount. Yun po yun. Yung plunder, 50 million paano nga na naman? Pag nabawasan na naman, may kasangkot, di ba? Yun tayo Sana nakukuha nyo yung punto natin. Do not put any specific amount in any form, volume, or by quantity. O ganun, di ba? Okay? So, pasok naman tayo dito sa isa rin na nagpanukala ng batas, ni-refile niya rin po. Refiled din po ito. Puro po mga refile, meaning they are submitting it again kasi hindi nga natalakay sa plenaryo, hindi man lang napag-usapan, hindi napagdebatihan. O sino po ito? Yung hari ng Senado, si Senator Kilay. Ito po, ito na-topic na natin to sa ating LS, kay Simple Talkies din. Sabi rin po dito sa Manila Bulletin, Escudero renews push for bill mandating government officials to waive bank account secrecy rights. Kasi nga, yung mga government official dyan, pag nakakasuhan sa ombudsman, sasabihin nila mahihirapan yung ombudsman na kalkalin yung kanilang mga bangko, kung yun po ang pinag-uusapan tungkol sa yaman dahil nag-plunder o kung anumang mga violation o krimen na they are alleged to, sabi nila, may bank secrecy law. Yan pong bank secrecy law na yan ay protektado under Republic Act number 1405, the law on the secrecy of bank deposits,
and Republic Act number 6426 or the Foreign Currency Deposit Act, meaning you cannot investigate whether the national level, local level, or sa foreign. Wala kailangan muna yung may-ari, yung naaakusa, ay kailangan pumirma muna na ng bank waiver. Kasi kung walang bank waiver, hindi tatayo sa korte yan. Hindi kayo papayagan yan. Kasi bakit? They have to protect the privacy of an individual. Hindi rin bubuksan ng bangko yan. Unless it is provided by law. Mismong korte na nagsabi. Okay? So sabi dito ni Escudero, ito daw bill niya na ito, nire-refile niya because natenga mga kababayan. It's been 2013 pa niya ni-file. Meaning, senador na siya noong 2013, dun siya nag-file niyan, pero hanggang ngayon, a decade ago plus 2 years, a decade is 10 years, plus 2 years, 12 years, hanggang ngayon, hindi pa yan napag-uusapan. So, nire-refile niya. Bakit? For the sake of transparency and accountability to government by refiling the measure, sabi niya, mandating all public officials and employees to waive their rights under yung ang Republic Act na binasa natin. No, maganda po 'yan, no? Kaso lang, ikaw, Escudero, bakit hindi mo na ginawa yan nung ang dami nyo naman tinapik ni Rigidon na batas nung June 2nd o na batas na bill simula at until na mag-recess kayo ng June 13. You have 2 weeks. Bakit hindi mo pinasa yan? 'Di ba? O, sana siningit mo na. 'Di ba? Kung talagang gusto nyo ito, sana siningit nyo na. Para naman yung mga susunod na mga may kasong plunder, malversation or yung money laundering, pasok na ito sa banga at mapirmahan ng Pangulo. O, di ba? Sabi niya pa dito, the bill has languished for too long. I'm hopeful that this time we can turn the rhetoric of transparency into accountability policy. O, good luck diyan Ito nga po sinasabi niya 2013 na topic na rin natin ito sa ating Ang sabi niya pa doon sa dalawang batas na binanggit natin, they served their purpose in the past, but their rigidity, yung patuloy na pag-i-invoke ng mga na-allege na gumawa ng kabalbalan sa kaban ng bayan, has enabled corruption to thrive under the guise of confidentiality. We are the last country standing in preserving absolute secrecy. That distinction doesn't protect democracy but rather it undermines it. Correct? Imbis na demokrasya na merong transparency and accountability sa mga public officials ng mga tiwali na naaakusahang gumawa ng muli, na-undermine. Bakit? Because of that law. No, kumbaga yung democracy natin to know the truth and nothing but the truth, nawawala. Dahil napapaibabawawan na pinoprotektahan pa yung mga allegedly suspect na gumawa ng mali, nagnakaw sa kaban ng bayan ng dalawang batas na yan. Kaya kudos sa gumawa ng batas na yan. Yung Republic Act number 1405 and 6426. Mga FU kayo. So yan po mga kababayan, yung dalawang senador na yan, nag-refile ng mga batas, si Bato, large scale drug traffickers, at ito namang si Escudero is to waive, allow, sasabihan yung mga nasasangkot sa pagnanakaw ng kaban ng bayan na i-waive ninyo ang inyong bank secrecy, no? Gusto niyang maybe amendahan yung dalawang batas na ito na Republic Act 1406 and Republic Act number, lagi ko nakakalimutan, 6426. Okay, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.